100 taon na ang nakalipas, may lumitaw na mga higanting anyong tao na tinawag na mga titan, at nagsimula silang lipulin ang sangkatauhan sa pamamagitan ng paglamon sa bawat taong malapit sa kanila. Dahil dito, nagtayo ang mga tao ng magkakapatong na pader upang makaligtas sa kanilang mga pag-atake at pansamantalang nakamit ang kapayapaan. Ngunit walang kasiguraduhan na ang mga pader na iyon ay mananatiling nakatayo magpakailanman. Isang araw, sa loob ng pinakalabas na hangganan ng mga pader, nagkita si Aaron at ang kanyang mga kaibigan na sina Armand at Mikasa. Inaasar niya ang dalawa habang nakatayo sa ibabaw ng isang lumang kanyon, ngunit siya rin ang napahiya sa huli. Ipinahayag ni Aaron ang kanyang pagkadismaya sa pagiging nakakulong sa loob ng mga pader sa buong buhay niya, at sinabi niyang nais niyang malaman kung ano ang nasa labas. Sa inis, sinipa niya ang kanyon, at doon nakita ang isang guhit ng karagatan na labis na ikinamangha ng lahat. Inisip ni Mikasa kung ano ang itsura nito sa totoong buhay, dahil siguradong napakaganda nito. Sinabi ni Aaron kay Mikasa na makikita nila yon sa sarili nilang mga mata kung gugustuhin nila. Palihim na nagtungo ang grupo sa paanan ng panlabas na pader, at nabigla sila sa laki nito nang makita ng malapitan. Plano ni Aaron na akyatin ang estruktura, ngunit sinubukan siyang pigilan ng grupo dahil natatakot sila sa magiging kapalit nito. Binalaan ni Armin ang kaibigan na maraming titan sa labas, ngunit hindi iyon pinaniwalaan ni Aaron dahil wala nang nakakakita sa mga iyon sa loob ng 100 taon. Naputol ang kanilang pagtatalo nang dumating ang border patrol na sinubukang paalisin sila sa ipinagbabawal na lugar. Nang makita ni Aaron na inaaresto ang kanyang mga kaibigan, galit na galit siyang umatake sa mga gwardiya, at binaliwala ang posibilidad na siya ay maparusahan o mapatay. Sa sandaling malapit na siyang barilin, dumating si Zelda, isang kaibigan ng ama ng bata, at ang kapitan ng mga sundalo, at pinigilan ang gulo. Nangako siya na mismo ang magdidisiplina sa mga lumabag sa batas. Nang makaalis na ang mga sundalo, sinimulan niyang pagtawanan ang ginawa ni Aaron, ngunit naunawaan niya ang pagnanais ng bata na makalaya. Sinabi niya sa grupo na hindi na nila kailangang lumabas ng personal dahil kamakailan ay nagpasya ang militar na isang. Bigla nilang narinig ang isang malakas na pagsabog at ang lupa ay nagsimulang manginig na parang lindol. Nagsimulang gumuho ang pader dahil may isang bagay mula sa labas na pilit na pumapasok. Lumitaw ang isang napakalaking titan, mas matangkad pa sa mismong pader, at napapalibutan ng usok ang katawan nito. Napatingin ang mga bantay sa halimaw na iyon nang may matinding takot, habang tuloy-tuloy itong sumisigaw at paulit-ulit na sinisipa ang pader. Matapos ang sunod-sunod na pag-atake, nagawa ng titan na mabasag ang pader, at bigla itong naglaho sa makapal na usok, na parabang natapos na nito ang kanyang misyon. Napansin ng grupo ang napakaraming titan na may nakakatakot na mukha na pumapasok sa lungsod mula sa nasirang pasukan. Nagmadali ang mga halimaw papunta sa mga tao, habang pilit na ipinagtatanggol ng militar ang lungsod sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga kanyon sa mga nilalang. Pansamantala lamang napabagal ng kanilang mga pag-atake ang mga titan, dahil tila napakabilis ng kanilang paghilom, at muli silang kumilos patungo sa mga sundalo. Sumigaw sa takot ang mga tao habang sinisimulan silang dakmain ng mga titan at lamunin isa-isa. Tumakbo ang pangunahing tauhan kasama ang kanyang mga kaibigan pabalik sa kanilang mga tahanan, habang si Armand ay nagpunta upang tingnan ang kanyang mga magulang. Nagkagulo ang buong lungsod at kumalat ang matinding kaguluhan sa lahat ng dako. Mabilis na sinundan ng mga titan ang mga tao patungo sa sentro ng populasyon, at sinimulan nilang wasakin ang mga gusali habang nilalamon ang lahat na parang nasa isang handaan. Dinala ni Aaron si Mikasa sa isang simbahan, kung saan ang lahat ay nagsisiksikan papasok para makasilong. Nagkahiwalay ang dalawa ng subukan ni Mikasa na iligtas ang isang sanggol na nasa sahig. Tinulak ng nagkakagulong mga tao si Aaron papasok ng gusali, at kahit anong pilit niya, nabigo siyang iligtas ang kanyang kaibigan. Isinara ng mga tao ang pinto sa takot at tumangging papasukin ng iba pa. Walang magawa si Aaron kundi panoorin habang ang isang titan na may kakaibang matatalas na ngipin ay papalapit kay Mikasa. Tinitigan niya ang halimaw ng may matinding takot, ngunit kalaunan ay tinanggap ang kanyang kapalaran at ibinaba ang kanyang ulo. Biglang may malakas na pagsabog na nagpaatras sa lahat, at napansin ni Aaron na naglaho ang titan kasama ang kanyang kaibigan. Agad siyang tumakbo palabas habang isinara ng mga tao ang pinto sa likod niya. Tumayo si Aaron at nabigla nang makita na ang buong lungsod ay lubos ng nawasak. Kapag lumingon siya, nakita niya ang napakaraming titan na pumapalibot sa simbahan. Sinimulan ng mga halimaw na punitin ang gusali na parang karton, at agad nilang nilamon ang lahat ng nasa loob. Lumingon si Aaron at pilay na naglakad palayo, walang pag-asa, habang nilalamon ng kaguluhan ang paligid. Makalipas ang 2 taon, plano ng militar na bawiin ang mga panlabas na distrito na nasira sa pag-atake. Tumakas ang mga tao papunta sa gitnang pader upang maghanap ng kanlungan, ngunit iniwan nila ang mga bukirin sa labas na nagdulot ng matinding kakulangan sa pagkain at nagpalala sa dami ng namamatay at krimen. Kailangan nilang ayusin ang mga pader at mabawi ang kanilang lupain upang mailigtas ang mga tao sa gutom. Ipinakilala ni Commander Kubo ang kanilang eksperto sa armas, si Captain Hinch, sa entablado. Ipinakita niya ang bagong grappling device na dapat sanay makakatulong sa pagpatay ng mga titan, ngunit mukhang mas kaya nitong patayin ang sarili niyang mga kasamahan.
Sumali si Aaron sa militar kasama ang kanyang kaibigang si Armin na nakaligtas din sa massacre 2 taon na ang nakalipas. Nakilala nila si Captain Saldo na tumutulong sa pamimigay ng pagkain, ngunit mukhang nawawalan na siya ng pag-asa habang nilulunod ang sarili sa alak. Ipinaliwanag ni Armin sa kanyang mga kasamahan na ang kanilang misyon ay pasabugin ang itaas na bahagi ng pader upang ito ay bumagsak pababa at harangan ang daanan. Bumababa ang taas ng pader sa bahaging iyon, ngunit nananatili pa rin itong mas mataas kaysa sa mga karaniwang titan. Pagkatapos, maaari nang lipulin ng mga tao ang lahat ng halimaw at mabawi ang kanilang lungsod. Naghanda ang mga sundalo na umalis sa paglubog ng araw dahil natutulog ang mga titan sa gabi, katulad ng mga normal na tao. Ngunit napakasensitibo nila sa tunog, kaya kailangang manatiling tahimik ang mga scout upang makaligtas. Bumukas ang napakalaking tarangkahan at lumabas ang mga sundalo sakay ng kanilang mga armored na sasakyan. Habang papalayo sila sa ikalawang pader, napansin ng kanilang kapitan ang kakaibang galaw sa unahan at pinahinto ang mga sasakyan. Bumaba ang mga sundalo at sinimulang siya sa atin ang lugar, ngunit mga baka lamang ang kanilang nakita at wala nang iba. Isa sa kanilang kasamahan, si Hiana, ang nakarinig ng iyak ng isang sanggol mula sa loob ng mga gusali at nagpasya siyang mag-imbestiga kahit na mukhang imposibleng may naroon. Nagmadali siyang tumulong, ngunit nagpasya si Aaron na sumunod upang bantayan siya. Sinusubukan niyang tubusin ang pagkabigo niyang maprotektahan si Mikasa, kaya mas malalim silang pumasok sa mga gusali at nagsimulang marinig ni Aaron ang iyak. Bigla, may malagkit na likidong tumulo sa mukha ng babae at sabay silang tumingala lamang upang makita ang isang batang titan na kumakain ng tao sa bubong. Tumalon pababa ang halimaw at nagsimulang umiyak habang tumatakbo ang dalawa palayo sa lugar. Dahil sa ingay, naalerto ang grupo sa labas at sinubukan ng kapitan na pakalmahin ang lahat upang hindi maakit ang mga titan. Ngunit bago pa siya makapagtapos magsalita, pinatay siya ng isang titan na nagtatago sa likod ng mga pader. Tumakbo si Aaron pabalik sa grupo habang hinahabol ng mga higante. Napansin ng commander ang panganib at iniwan ng mga scout habang mabilis silang umaalis sakay ng sasakyan dahil wala na silang ibang pagpipilian. Ang natitirang grupo ay tumakbo papunta sa pinakamalapit na gusali upang makatakas sa mga titan, ngunit napalibutan sila nang lumitaw ang isang napakalaking higante sa harap nila. Sa sandaling malapit na silang mapatay, dumating si Captain Shikishima mula sa recon team at pinabagsak ang titan sa pamamagitan ng pag-atake sa mahina nitong bahagi sa likod ng leg. Dumating din ang isang babae at madali ring pinatay ang titan. Lumapag siya sa tabi ng unti-unting naglalahong halimaw at pagharap niya, ibinunyag niya ang sarili bilang si Mikasa. Napansin niya si Aaron, ngunit hindi siya pinansin habang ang kapitan ay lumapit sa kanya at mumiti. Sabay na lumundag ang dalawa patungo sa mga gusali habang nanatiling tulala si Aaron sa nakita. Lumalabas na si Shikishima ang nagbabantay sa mga pampasabog sa utos ng commander, ngunit hindi sa kanya sinabi ang eksaktong lokasyon upang maiwasan ang anumang posibleng sabotahe. Ipinakita ni Commander Kabo sa kapitan ang lihim na daanang nasa ilalim ng lupa, kung saan nila itinatago ang huling pag-asa ng sangkatauhan na mabuhay. Isa sa mga kasamahan, si Jen, ang sinisi si Aaron sa pag-akit ng mga titan at sa muntik ng pagpatay sa kanilang lahat. Nagsimula silang mag-away habang ang iba ay nakatingin sa kanila ng may pagkadismaya. Dumating si Mikasa at pinatigil ang kanilang gulo habang tinatanong ng kapitan ang pangalan ng pangunahing tauhan. Nakapagtataka, tila alam ni Shikishima kung saan nagmula si Aaron matapos marinig ang kanyang pangalan at nagpasya siyang makipag-usap sa kanya. Sa pribadong pag-uusap, nais malaman ng kapitan kung bakit labis na galit si Aaron sa mga titan. Sumagot ang binata na sila ang may kasalanan sa pag-agaw ng kalayaan ng sangkatauhan. Hindi sumang-ayon si Shikishima at sa halip ay sinisi niya ang mismong sangkatauhan sa kanilang kalagayan dahil ang pagkukulong nila sa loob ng mga pader ay ginawa silang mga baka na hindi marunong lumaban. Iminungkahi ng kapitan na isa ring baka si Aaron at mariin itong itinanggi ng binata ng may galit. Ngumiti si Shikishima at hinikayat si Aaron na pakawalan ang kanyang takot at harapin ang mga titan upang mabawi ang sarili niyang kalayaan. Kinagabihan, natagpuan ni Aaron si Mikasa sa harap ng isang sirang piano at sinabi niyang natutuwa siyang makita itong buhay. Hindi ganoon ang nararamdaman ng babae dahil ibinunyag niyang ang sanggol na sinubukan niyang iligtas ay kinain. Ipinakita niya kay Aaron ang isang malaking marka ng kagat sa kanyang tiyan at sinabi niyang malupit ang mundo. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang kapitan at sa harap mismo ni Aaron ay ipinakita nila ang kanilang paglalambingan. Doon napagtanto ni Aaron na hindi na si Mikasa ang babaeng minahal niya noon. Lumabas si Aaron at sumigaw sa galit. Dumating si Hiana at pinigilan ang pangunahing tauhan, sinabihan siyang kalimutan na ang babae. Dinala niya si Aaron sa kanilang kanlungan at sinubukang aliwin siya, habang sa likuran ay may isa pang magkasintahan na agresibong naglalambingan at lalong nagpapainit ng sitwasyon. Ibinunyag ni Hiana na isa siyang solong ina at sumali sa hukbo upang mabayaran ang pangangailangan ng kanyang anak na babae. Nais niyang maging bahagi ng kanilang pamilya si Aaron at sinubukan niya itong hikayatin gamit ang kanyang alindog. Naputol ang kanilang sandali ng isang napakalaking mata ang sumilip sa kanila mula sa labas ng pader. Binutas ng tita ng gusali at hinatak si Hiana papasok sa bibig nito habang walang magawang napatitig si Aaron sa takot.
Maraming titan ang nagsimulang lumapit sa mga gusali at agad nag-utos ang militar ng paglikas. Lumundag ang mga sundalo patungo sa mga titan, sinusubukang pabagalin ang kanilang pag-atake. Madaling pinabagsak ng kapitan ang mga titan habang iniiwasan ang bawat atake at tinatamaan ang kanilang kahinaan. Sinubukan din ni Mikasa na patayin ang mga titan at kasabay nito ay iniligtas ang kanilang mga kasamahan. Marami sa mga sundalo ang napatay dahil kulang sila sa karanasan sa pakikipaglaban sa mga higante. Habang inuutusan ng commander ang lahat na protektahan ang mga pampasabog, umiyak ang babaeng kanina pa dahil namatay ang kanyang nobyo habang sinusubukan siyang iligtas. Hinila siya ni Captain Zelda palayo sa bangkay habang sumisigaw ang babae na papatayin niya ang titan. Napansin ni Captain Hinch na may isang taong sinusubukang nakawin ang truck na may dalang mga pampasabog habang ito ay umaandar palayo sa labanan. Ang babaeng nawalan ng nobyo ay nakasampa sa truck at sinindihan ang mga pampasabog. Tumalon siya papasok sa sasakyan at nakipaglaban sa magnanakaw at kalaunan ay napabagsak niya ito. Minaneho ng babae ang truck patungo sa titan na pumatay sa kanyang nobyo at ibinangga ang likuran ng sasakyan sa halimaw na nagdulot ng napakalakas na pagsabog na nagpabagsak sa higante sa lupa. Ngunit naging walang silbi ang pag-atake dahil mabilis na naghilom ang mga titan at muling nagsimulang lamunin ang mga tao. Nakita ni Aaron si Jen na nagtatago sa bubong at sinabihan niya itong lumaban tulad ng iba. Ngunit duwag pala ang lalaki at inamin niyang mahina siya. Naalala ni Aaron ang sinabi ng kapitan kanina at sa galit ay sumugod siya patungo sa mga titan, determinadong patayin ang bawat isa sa kanila. Nahihirapan siyang kontrolin ang mga grappler dahil kulang siya sa karanasan sa totoong labanan. Nakita ni Shikishima ang tapang ni Aaron at sinimulan niya itong gabayan sa pag-atake. Sumugod ang pangunahing tauhan sa isang titan at nagawa niyang patayin ang isa sa kanila. Ngunit bago pa siya makapagdiwang, lumipad siya diretso sa bibig ng isa pang titan. Kinagat ng halimaw ang isa niyang paa at itinapon siya sa bubong. Napansin ng mga scout na naiwan pa rin si Jen sa gusali at nag-isip si Armand ng plano upang iligtas siya. Nagsimula silang gumawa ng maraming ingay upang maakit palayo ang mga titan. Nagkaroon ito ng pagkakataon para sa kanilang kasamahan at sumugod si Jen patungo sa isang titan at pinatay ito sa isang atake lamang. Sinubukan ng grupo na tumakas sa lugar, ngunit si Armin ay nahuli ng isa pang titan na balak siyang lamunin. Sinubukan ng lahat na tumulong sa pamamagitan ng sabay-sabay na pag-atake sa halimaw, ngunit walang epekto ang kanilang mga tama laban dito. Nakita ni Aaron ang kaibigan sa panganib at sumugod siya patungo sa titan kahit sugatan na siya. Ibinuka ng halimaw ang bibig nito at sinimulan. Nang halimaw na lamunin ang binata sa harap mismo ni Aaron na tumayo at tumangging hayaang mamatay ang kanyang kaibigan. Sinubukan ni Armin na umakyat palabas, ngunit patuloy siyang dumudulas papasok sa lalamunan ng titan. Sa huling sandali, nagawa ni Aaron na mahawakan ang kanyang kaibigan at habang pinipigilan ang bibig ng halimaw, hinila niya si Armin at itinapon palabas, kapalit ng sarili niyang pagdulas papasok sa bibig ng halimaw. Bumagsak ang paunahing tauhan sa loob ng tiyan ng titan at nakita niya ang napakaraming bangkay, kabilang si Hiyana na pinatay sa harap mismo ng kanyang mga mata. Hinawakan niya ang walang buhay na katawan ng babae at sumigaw sa matinding dalamhati, nanunumpang papatayin ang bawat isa sa mga halimaw. Kasabay nito, napalibutan ang mga natitirang nakaligtas habang wala sa paningin ang kapitan at ang commander. Muling nakipagtipon si Mikasa sa grupo upang tumulong, ngunit doon niya nalaman na patay na si Aaron. Tinitigan niya ang mga labi nito nang may pagkabigla at pilit niyang pinigilan ang kanyang damdamin. Nagpasya si Mikasa na salakayin ang mga titan ng harapan upang makagawa ng daanan palabas para sa kanyang mga kasamahan. Sumugod siya sa mga titan at pinutol ang mga ito isa-isa, ngunit mabilis na naubos ang kanyang gas at bumagsak siya sa lupa. Lumapit ang higanteng lumamon kay Aaron at nagpasya si Mikasa na lumaban hanggang sa huling sandali. Ngunit kakaiba ang nangyari dahil biglang nagsimulang magsuka at sumigaw sa sakit ang halimaw. Isang kamay ang gumapang palabas mula sa katawan ng titan at sumabog ito sa pira-piraso na nagbunyag ng isang mabangis na titan sa loob na kumikinang sa pulang liwanag. Sumigaw ang higante sa galit at tumakbo patungo sa mga titan, inaatake ang kanilang mahihinang bahagi ng walang awa. Namangha ang mga nakaligtas dahil ngayon lamang nila nakita ang isang titan na umaatake sa sarili nitong lahi. Ipinagpatuloy ng mabangis na titan ang pagwasak sa iba pang mga titan na umaatake sa kanya ng sabay-sabay at napagtanto ni Mikasa na pamilyar ang paraan ng pakikipaglaban nito. Tinignan ni Sauda ang labanan at napagtanto niyang ang titan ay maaaring ang pangunahing tauhan. Tinapos ng mabangis na titan ang lahat ng kalaban at sumigaw sa matinding galit. Napansin nito ang mga sundalo sa bubong at tumakbo patungo sa kanila. Umatras ang lahat sa takot, maliban kay Mikasa na sumigaw sa pangalan ni Aaron. Saglit na tumigil ang titan, ngunit bigla nitong hinawakan ang babae at iniangat siya. Habang nasa himpapawid, tinitigan niya si Mikasa at dahan-dahan niyang nakilala ang taong nasa harap niya. Nagsimulang bumalik ang kamalayan ng pangunahing tauhan at nagsimula siyang magbalik sa anyong tao habang bumabagsak sa lupa. Unti-unting naglaho ang katawan ng titan at naging usok na lamang. Agad na sumugod si Mikasa patungo sa leeg nito at sa isang mabilis na hiwa ng kanyang mga espada, binuksan niya ang batok at nakuha si Aaron mula sa loob ng katawan.
Nakapagtataka, tumubo muli ang mga naputol na bahagi ng katawan ng pangunahing tauhan, habang ang lahat ay nakatingin ng may labis na pagkamangha. Mula sa malayo, pinanood ng kapitan ang lahat, at tila hindi siya nagulat sa pagbabagong anyo ni Aaron, habang dahan-dahang nagkakamalay ang binata. Ano sa tingin niyo ang pelikulang ito? Ipaalam niyo sa mga komento sa ibaba. At kung nagustuhan niyo ang aking video, pakipindot ang like at mag-subscribe para sa iba pang nilalaman. Magkikita-kita tayo sa susunod.